Isang trigger warning lamang po para sa ating mga manonood. Meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Titigan nyo tong maigi. Silipin nyo yung bawat detalye nito at isipin ninyo, bakit kaya merong isang babae na parang nasa isang abandonadong lugar ba to? Bakit gano'n na lang yung postura niya? Naasan kaya siya at ano yung nangyayari dyan? And lastly, gusto ko na pakiramdaman nyo yung larawan. May nafe-feel ba kayo na parang hindi maganda? Na parang mabigat siya sa damdamin? Spoiler alert lamang po ha, para sa ating kwento. Ito ang kakilakilabot na huling larawan ni Regina K. Walters. Ilang saglit lamang ito bago po siya paslangin. Kaya isang warning ang aking ibibigay. Ito yung tinatawag nila na distressing content. Maaari kasi na tumatak sa isip nyo ang larawang ito, lalo na kapag kinukwento ko na sa inyo kung ano yung mangyayari sa kanya pagkatapos nito. Ready to this? Hindi na natin ito patatagalin pa. Ay, masingit ko lang ha, yung kumuha po nung larawan ng babae sa internet, marami pa po siyang mga kuhang larawan na mas madilim pa, mas madugo pa, at mas sadistiko. So warning lang ulit, dagdag warning. Huwag nyo na pong i-search kung mahina ang loob nyo. Anyway, uumpisahan na natin. Ito ang kwento ng huling larawan ni Regina K. Walters. The Disappearance of Regina K. Walters. Ang unang detalye po na kailangan kong ibigay sa inyo at kailangan nyong malaman, itong babaeng ito na parang natatakot at hindi mo mawari ay 14 years old lamang po. 14. Batang-bata pa kung tutuusin. Bata pa di ba? Natagpuan siyang hubot-hubad at medyo matindi na po yung kanyang pagkakaagnas noong September 29, 1990. Inumpisahan natin sa dulo yung kwento ha, at hihimayin natin ito. Alam nyo, nung inautopsy yung katawan niya, nitong si Regina, nalaman din nila na shinave yung kanyang Diyos ko, yung kanyang sa ilalim. So sexual nga ba yung dahilan kaya siya pinatay? Ayon din po sa autopsy, ang kinamatay ni Regina ay sinakal po siya. Kung ano yung pinangsakal sa kanya, sino sumakal sa kanya, wala pa tayong alam sa ngayon. Sabi nila, itong si Regina daw, February 3 pa, 1990, nawawala. Tumakas pala po siya mula sa bahay nila sa Pasadena, Texas, para, I think yung term po na hinahanap ko is makapagtanan sa kanyang boyfriend. So kayo yung mga bata pong nanonood sa atin, naisipin yung maigi kung makikipagtanan kayo. Papunta po sila ng Mexico. So dahil mga bata, wala naman silang pera, hindi sila pwede mag-drive, nag-hitchhike sila. Although 18 years old na yung boyfriend niya nito na sasamahan niya. Kung saan-saan na lamang po sila sumakay. Ngayon, ang hindi nila alam, isa sa mga masasakyan nila, ang papatay pala sa kanilang dalawa. Hinto muna natin yung kwento dyan ha. Hindi muna tayo magpo-proceed sa patayan kasi sa kabilang banda po ng POV nito, merong naghahanap kay Regina Walters. So, pause muna kumbaga, a mysterious call. For context ha, itong part po na ito ay matapos ng patayin si Regina Walters. Ilang buwan na nang umpisa mawala si Regina, hindi naman siya namatay agad. Sabi ko nga nakapagtanan muna siya, At walang kahit sino nakakaalam kung nasa na siya. Needless to say, matagal-tagal na rin po siyang hinahanap ng kanyang mga magulang. Ito importante ito sa kwento ha. Meron po silang private number sa kanilang bahay na kahit sino po, wala pong nakakaalam ng number na yan. Siguro ginagamit lang nila for outgoing calls. Sabi nila, na miski mga kakilala nila, hindi nila binibigay itong number na ito. So, laking pagtataka po ng tatay ni Regina Walters. Nung isang araw, bigla na lang nagring ang telepono mula sa isang estranghero. At hindi lang isang beses, kundi 2 beses po itong tumawag
sa magkasunod na araw. So anong pakay niya? So unang pagtawag, ito yung sinabi sa kanya, alam ko kung nasan yung anak mo. Alam mo ba na ginupit-gupit ko yung buhok niya? Siyempre, maririnig to ng tatay, magpapanik po yan, kakabahan yan. Asan yung anak ko? Bakit mo tinatago? Sabihin mo. At ang sabi niya lang, nasa isang barn loft kami. Hindi ko sasabihin sa inyo kung nasan. So looking back doon sa larawan, no, tignan natin, no, ito na rin kaya yung barn loft. Barn loft nga kaya yung nakikita natin doon sa last picture ni Regina K. Walters. Parang, di ba? Nagkakandumahog na po magtanong yung tatay. Nasan yung anak ko? Nasan yung anak ko? Okay lang ba siya? Sumagot ka. Tapos biglang hindi na raw sumagot yung misteryosong tao sa likod ng telepono. Tapos binaba na, nireport agad to ng tatay sa pulis at na-trace nila kung saan tumawag, no? Sabing galing Oklahoma City pa daw. Tapos yung pangalawang tawag naman, galing ng Ennis, Texas. So ang layo po nung nilipid ng lalaki, no, kung sino man siya. Sadly, bukod sa kung saan po galing yung tawag, wala nang maibigay na kahit anong detalye pa ang mga kapulisan. Medyo vague po itong mga clues na nakukuha nila. Sinasabi rin na itong misteryosong caller tumawag naman doon sa nanay ni Regina Walters ng 2 beses at hindi pa rin nagpapakilala ang lalaki. Pero sabi niya, parang gusto ko pong sabihin sa inyo kung nasan yung anak ninyo. Pero wag dito sa tawag, gusto ko po sa personal. Importante to Siyempre bilang magulang, gagawin mo lahat. Kahit na alam mo sa sarili mo na medyo shady to at baka ikapahamak mo, gagawin mo. Wala kang choice anak mo yan. You have no choice but to play the game of this mysterious caller. So parang si Jigsaw, diba? Yung sa movie series na Saw. Hindi mo naman pwedeng sabihin niya, I want to play a game. Hindi mo pwedeng sabihin na, ayoko nga. End of story, di ba? So ayun, nagkasundo sila. Ako po magdi-decide, sabi, kung saan tayo magkikita. Gusto ko na masilayan natin ang isa't isa dito sa isang convenience store daw, 6:30 ng umaga. Nag-agree naman po yung nanay pero wala daw pumunta. Pinuntahan nila doon. Hindi ko sure kung may intention talaga siyang puntahan to or parang pinagtitripan niya lang yung mga magulang. Tumawag para ulit ito at nakikipag-meet ulit pero ganun pa rin yung nangyari. Hindi pa rin daw nakikipagkita. The Killing of Regina K. Walters. Eto na tapos na po nating i-pause yung kwento sa bago magkita si Regina K. Walters at yung kanyang killer. Pero warning ito na yung moments kung saan kukunan yung larawan na pinakita ko sa inyo. Dito, magkakaroon na ng papel itong misteryosong caller sa kwento. Makikilala na natin siya. Iniwan po natin kanina sa kwento si Regina at kanyang boyfriend na nag-hitchhike papuntang Mexico. So ito pong misteryosong caller natin ay isang trucker na tinatawag, no? Yung ba nagdadrive ng mga truck? Maraming taon niya na raw itong ginagawa at madalas nagko-cross country traveling for various reasons. Nakita niya sa daan ang dalawa at pinasakay. By chance lang, sa totoo lang, pero siguro sa isip niya sinasabi niya, gagawin ako dito sa babae. Kawawa naman, no? Pagkasakay pa lang daw ng mga ito, ilang moments lang ang nakalipas at binaril niya agad yung lalaki, yung boyfriend ni Regina, sa ulo. Nag-drive ito sa katinapo ng kanyang katawan, yung kanyang bangkay po, sa isang malalim na ditch malapit sa Highway 59 sa Lamar County, Mississippi. And from here on in, ang misteryosong lalaki na lang po, pati si Regina, ang natira doon sa kanyang truck. At mula doon, naging biktima po ng sexual torture si Regina. Siyempre, hindi na po natin iisa-isahin yung mga ginawa sa kanya, no? Bawal po sa YouTube Pero nangyari ang lahat doon sa sleeper cabin nung kanyang semi-truck ang tawag. Naalala niyo yung picture ni Regina? Hindi pa pala yun. Dahil ilang linggo daw siyang pinagtripan, yun na lang yung gamitin nating word, no? Nang paulit-ulit itong kawawang dalaga. Habang kinukunan ng kung ano-anong litrato, importante sa kwento to. Obviously, alam niyo naman na may mga pictures itong si Regina, no? Pero importante to sa kwento. May mga larawan po itong killer kung saan mapapakita natin na kinky talaga siya, no? May mga fetish siya, ganyan. Pakita natin, ito may larawan siya dyan pero wag muna natin pakita yung mukha. Bibitinin ko muna kayo. Sabi sa mga detalye ng krimen, pinagpapalit-palit niya raw ng damit ang dalaga at pinapagawa ng kung ano-ano mga posing para sa ikatutuwa niya. Hindi ko alam kung isang araw, no, nanawa na lang siya dito kay Regina or kung parte pa rin ba ng
fantasies niya itong next na mangyayari, pero tutungo tayo doon sa araw na dinala na po sa Barnlow itong si Regina Walters, kung saan makikita ang huling larawan ni Regina Walters. Dito na papasok itong pagpunta nila sa bar na nakalagay dun sa larawan. Sabi niya, makiat ka dyan, Regina, makiat ka dyan. So sumunod si Regina, bata lang to eh. The way I see it, parang nakikita niya tong set ng isang pictorial, parang ganun yung tumatakbo sa isip niya. So ayun na, nagpictorial sila. At makikita naman natin yung facial expression ni Regina K. Walters dito eh. Hindi ko alam kung parang naguguluhan ba siya, napapaisip ba siya na ano na kaya mangyayari sa akin? Pinagtitripan ako nitong lalaking to. No medyo tapos na yung kanyang pangtitrip, no? Kumuha siya ng, hindi ko po alam kung anong tawag dito sa Tagalog pero yung ginamit po nilang term is ligature from a wooden beam at isang baling wire daw. Ginamit nitong lalaki para sakalin itong si Regina K. Walters. Inikot niya raw to sa leeg nung 16 times to the point na halos matanggal na raw yung leeg nitong si Regina. Siguro sa sobrang sikip or Diyos ko, nung namatay daw to, iniwan niya na lang ng hubot-hubad si Regina kasama yung ginamit niya na pansakal dito. Hindi niya na tinanggal. Ngayon ito na. Meron siyang nakitang notebook na dala ni Regina. At dito na nga nakalagay yung private number nila sa bahay. Kaya inuna ko yung part na yun kanina eh. Kasi ayun, kaya pala may access siya sa number na to. Kaya pala siya lang yung nakakaalam ng private number ng pamilya. Ito lang talaga yung tanong ko dito. Bakit tinatawagan niya pa kaya, no? Eh pinatay niya na, di ba? Ano pang purpose? Siguro hindi talaga natin maiintindihan ang isip ng mga killer. Kasi kung tayo, ilalagay natin yung posisyon natin sa isang killer. Eh syempre, ang gusto natin, hindi tayo matitrace. Kabadong-kabado tayo na mahuli tayo. As much as possible, wala na tayong contact, di ba? Napapaisip tuloy ako. Nata-turn on ba siya kapag pinagtitripan niya yung mga tao? Kasama ba to dun sa fetish niya or sa kink niya? Power play ba to? Sa totoo lang, hindi ko rin po talaga maintindihan. So ito na, kikilalanin na natin ang killer. Who killed Regina K. Walters? Kailangan ko muna siyang ipakilala sa inyo para malaman ninyo kung paano siya mahuhuli. Importante to Medyo magulong pakinggan, Kuya Claro. Pero promise, kailangan muna nating malaman yung kanyang backstory dahil meron pa tayong isang malaking plot twist sa kwentong ito. Ang pumatay kay Regina K. Walters ay si Robert Ben Rhodes. Pinanganak po siya noong November 22, 1945. Isa siyang Amerikano na umaming nag-torture at pumatay kay Regina K. Walters. Parang normal naman daw yung kanyang childhood binabasa-basa ko. Housewife yung nanay, US Army yung tatay. And although syempre laging deployed po sa gera yung tatay, hindi naman daw ito napabayaan ng kanilang nanay. Magaling naman daw sa school, babad sa mga extracurricular activities, nagpo-football, wrestling, choir, pati French club pa daw, lahat sinasalihan. However, sa high school na mag-uumpisa na mahanap ni Ben Rhodes ang kanyang totoo at madilim na sarili. Dito niya na ginawa yung kanyang unang krimen. Vehicle tampering, yung nakita ko. 16 years old siya at dito na rin siya una nagkaroon ng history, sabihin na lang natin sa mga kapulisan. Kaya ayun, nasanay na siyang gumawa ng kung ano-ano, 'di ba? One thing led to another, nag-snowball, palaki ng palaki yung kanyang mga krimen, nag-drop out na rin daw siya sa college, mga ganung bagay, nagloloko na at natutunan niya etong total pinag-uusapan na natin yung fetish at kink, yung BDSM, yung kanyang kink. 3 rin ang naging asawa niya at binubugbog niya raw ang mga ito. Marami siyang naging krimen. So paano nga ito naging konektado sa pagkakahanap sa kanya? The arrest of Ben Rhodes. At first pa lang naniniwala na yung mga pulis na isang middle-aged killer itong hinahanap nila, na meron daw access sa pagtra-travel. That being said, may mga kaso na rin po itong si Robert Ben Rhodes. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan makilala muna natin siya. Meron na siya, hinahanap na rin siya noon pa. Yun yung dahilan kaya sisilipin din siya. Notorious na siya even before the killing of Regina K. Walters. So noong April 1, 1990, Diyos ko, meron po siyang isang huli na biktima. April Fools po siya at ipaprank siya ng universe. Kasi nung nagda-drive po sila, merong isang highway patrol na nakitang naka-on yung kanyang hazard lights na sure ako hindi naman nila sadya or baka may problema, So pinahinto po siya. Sabi, papasok ako dito. Nakakita po siya ng isang hubad na naman na babaeng nakaposas at nagsisisigaw. Hindi to si Regina K.
Meron din isa pa daw driver bukod kay Ben. So ayun, naaresto rin siya mismo nung araw na yon. Nahuli siya out of nowhere, walang dahilan. Ginoke time lang po siya ng universe. Chinarge din naman po siya agad ng sexual assault, aggravated assault, at unlawful imprisonment para lang po dito yon ha, sa babaeng captive niya nung araw na yon. Aresto niya pa lang po ito ha. Wala pa tong kinalaman kay Regina K. Walters, at dahil dito, ibibigay ko na sa inyo ang kahuli-hulihang plot twist sa kwentong to. Ben Rhodes is a serial killer. Ang dami niyang pinatay. But I think isang story to for another episode, no? So, hindi na natin paghihimasukan yon. Yung babaeng nailigtas po, kaparehas lang din pala yung ginawa sa kanya katulad kay Regina K. Walters. At kung hindi siya nakuha, malamang pinatay na rin siya. Sure din po siya at pinagtitripan na linggo na rin daw. Ngayon, nung sinearch nila yung sasakyan, marami silang nakita. At doon na mag-uumpisang malaman ng lahat ng lihim ng lalaking ito. Mahilig siya mag-picture-picture, di ba? Siya mismo yung gumawa ng mga proof na magdidiin sa kanya. Nakita nila lahat ang mga larawang ito. Lahat! At nagulantang sila sa dami ng mga ito. Napansin nila yung pattern. Tapos naisip nila, teka, may mga ganitong kaso rin na unsolved nitong mga nakaraan eh. So may kinalaman kaya itong mga kasong to? At yung isang kasong yun, no, yung kay Regina K. Walters din po. At ayun na nga, isa sa mga nakita nilang larawan ay ang huling larawan ni Regina K. Walters. At first, hindi naman nila kilala pa po ito, no? Pero inimbestigahan nila ito at na-determine nila, na-connect nila na ito nga si Regina K. Walters. Bukod pa dito, na-retrieve din nila yung notebook na sinasabi ko kanina. At na-connect na nga ito sa pagtawag na na-receive ng mga magulang ni Regina. Nag-match rin ang lahat ng mga detalye tungkol kay Regina doon sa mga larawang nakuha nila mula sa lalaki. Ito yung sinasabi nilang pinakamalakas na ebidensyang magagamit nila para itali ang lalaki sa krimen. Kumbaga parang checkmate na nila to. Kahit anong galing ng lawyer po niya, wala na siyang takas. Ngayon ang tanong, ano nang nangyari kay Ben Rhodes? Conviction. Noong 1994 po, si Ben Rhodes ay convicted sa ginawa niyang pagpatay kay Regina K. Walters. First degree murder. Sinentensyahan siya ng life imprisonment without parole. So mabubulok na po talaga siya sa bilangguan. Kinulong siya sa Menard Correctional Center sa Chester, Illinois noong 2005. In-extradite naman po siya, no, kinuha siya ng Utah para naman sa ginawa nitong pagpatay kina Candice Walsh at Douglas Zyskowski. Sa inyo, dami siya pinatay, di ba serial killer siya. However, dahil sa request ng kanilang mga pamilya para hindi na rin daw sila tumistigo pa ng paulit-ulit sa magkaparehong state, siguro na-stress na rin sila at alam naman na din nila na makukulong to ng panghabang buhay, hindi na rin nila tinuloy. Dahil dito, binalik siya sa bilangguan. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat dahil kinalaunan na extradite na naman po siya papuntang Texas dahil sa pagpatay nito kina Walters, no, at sa boyfriend nito na si Jones. At dahil magkaiba po ang mga batas per state, iba yung sitwasyon niya sa Texas. May chance kasi na penalty siya. Pero para maiwasan to, nag-plead po siya ng guilty sa pagpatay nila at nabigyan ng pangalawang life sentence. So kung ako ang tatanungin, sana humaba pa po yung buhay nyo. Hindi regular wish, no? Pero para pagdusahan niya lahat ng mga kasalanan niya. Kasi kung mamamatay siya, pagdudusahan niya pa ba yun? Hindi na. Sa ngayon, sinasabing nagsaserve pa rin siya ng kanyang life sentence sa maximum security prison doon niya sa Menard Correctional Center sa Chester, Illinois. Wala na rin masyadong balita sa kanya since tapos na rin naman yung kaso, pero sana nabubulok pa rin siya doon hanggang ngayon. I think hanggang ngayon buhay pa naman po siya. Nakakalungkot, no, na may mga ganitong klase ng pangyayari lalo na sa mga kababaihan katulad ni Regina K. Ang masaklap lang dito, maraming mga kasong ganito ang walang larawan, walang ebidensya. At marami po sa mga killer o serial killers, nandyan lang talaga sa tabi-tabi. Di walang nakakaalam kung sino sila. Kung kakilala ba natin sila, kapitbahay lang ba natin sila, kapamilya, kaibigan, nobody knows for sure. As for the final photo of Regina K. Walters, nakuha ko po yung idea na to, no, na i-discuss siya dahil sa pag-cover natin ng kwento ng final photo of Reynaldo Dagsal. Lalagay ko po sa ilalim niya kung gusto niyo panoorin. Tatanungin ko lang din kayo, ha. Gusto niyo bang gawin natin na series
itong chilling final photos before murder. Comment nyo sa ilalim at sa mga gusto pong mag-suggest sa atin, punta po kayo sa aking Instagram at Claro the Third. Message lang po kayo, binabasa ko po lahat ng messages. Ang dami rin po nagtatag sa akin, ini-story ko din po yan, so maraming salamat. Eto ngayon yung ating question of the day ha, papakita ko ulit sa inyo yung larawan. Ano ang nararamdaman mo kapag tinitignan mo ang larawang ito ni Regina K. Walters? Nagagalit ka ba dun sa killer? Naaawa ka ba dun sa facial expression ni Regina? O kagaya ko parang nararamdaman mo rin, no? Yung takot at experience niya noong mga huling sandaling yon dahil nandun ka sa POV ng killer eh. Parang naiisa buhay mo rin siya. I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.